Mga nagdidiskusyon dyan tungkol sa mga picks and bans na mga players na to. Marami na nga nagpapaka-analyst dyan. Sinasabi rin Novaria nagbabalik. Kanina nakakita tayo ng Kadita, and this time the Novaria making its entrance sa first game. At pati na rin of course yung response dito ng Fnatic Onyx na naglabas ng CC against a very tight XP lane matchup. No? Kung tignan natin yung batting base kanina, medyo na-event. Okay, may ibig talaga naganap doon. And for me naman, para sa Fnatic Onyx Philippines, ramdam nila na kahit saan naman natin ilagay itong joke, okay lang. Pero ang kinonsidera nila dito, yung laning na kayang tumapat na. So, kasi ngayon parang iba na ang nagiging rotation eh. Di ba parang napapansin natin Team Liquid, yung mid lane nila, dapat ay pumupunta na sa XP lane. At doon na nga ata nagsisimula. At pumabalik lang sa regular na programming kapag dumating na yung unang marong. Pero sa ngayon hindi pa natin nakikita yung real effects niyan. Si Arran ata ay bibigyan. Ako pinupunuan siya dito, nagamit na rin kagad yung Revitalize. So may magandang ideya dito ang Fnatic Onyx Philippines. Pero kasi hindi pinigil itong si Midi at si Aran eh. Tuloy pa rin lapap yan. Going in for that retribution steal pero hindi ata makukuha ni King Kong. Yung dalawa! First blood para dito kay Kong. Nako, nahulog sa patibong ni King Kong ang Team Liquid ID. Nakadalawa kaagad siya doon, medyo mahirap ito pagka early game nakakakuha yung jungle eh, no? Oo, mas lalo na kapag kay King Kong ang sinubukan ni Fabian with the retribution na agawin yung purple buff. Itakakala ko nga naagaw niya pero hindi naman palay! Oh my gosh, killing spree na kaagad dito si King Kong. Hindi pa tayo umiinit eh, hindi pa umiinit yung kinauupuan natin. Kumukulo na agad yung laro eh. Magdadalawang minuto pa lang, men. Malamig pa yung malamig pa yung boses natin eh. Grabe to. Pero nice one. Nice one. Gusto namin yan. Gusto namin yan. Oh, wait lang, Aran. Ay, ikaw ang sinabi gusto. Matras ka dyan. Nagamit na yung manipulation. Habang nakamatay na si Bulls with the King Kong na mag-home. Habang si Aran, ako mali na. Wrong way, boss. Wrong way. One way motion, bossing. Hindi na pwedeng yung turn. Nauli ka na doon, bossing. 5-0 na ating score. Fnatic Onyx Philippines. Nakakalamang na talaga. Ito paborito ko. Part burrito. Libreng nakaka-farm. Ang gold yun, isa pa yan. And isa sa mga tumatak din ay hero ni Kelra. Itong Beatrix na hawak-hawak niya. Kung titignan natin dun sa minimap, lugi eh. Nalulugi sa Emerald Shiggy dito at hindi na rin makadikit doon sa linya niya against sa Kelra. Biruin mo naman, pinapatokan ng rocket launcher. Rusko, grabe naman yun. Binibait out lang niya. Pero ngayon nawala ng pantusok dito sa Aaron Shiggy. Kailangan na niya umuwi. Alam mo, medyo matagal na ako nang huli nakakita ng, alam mo yun, 2 minuto pa lang nakatatlong kill na kagad yung isang alpha. Alpha to hindi to sa mga kunyari mga Ling or kung ano man na assassin. Alpha to na nakakuha kagad ng magang kill. Ang hirap kalaban nito sa early game eh. Sobra. At bukod pa dyan yung sustain din na meron nito, no? So, for the side of Team Liquid, ito, real analysis lang. Kailangan talaga nilang bumili ng oras at dito na natin makikita na ang CC talaga ay kaya pa rin ipag 1v1. Despite na sabihin natin best XP si Hilda, wala pa rin natalo sa 1v1 ng CC. Oo, pinaparamdam na yung Pinoy massage. Pinamasahe yung likuran dito ni Aran eh, ng mga yo-yo-yo-yo eh. Binigyan ka na ng hilot, boss. May hilot, no? Pinoy hilot. Pinoy hilot yan. Hindi lang 200 pesos per hour yan, boss. Mahal lang nga tayo 200 pesos per hour. Hindi ko alam. Home service na tayo. Talaga, hindi ko siya natatry magbahilot eh. Kasi, nandiyan naman siguro ka pamilya. Diba? Ayan na. Oh, wait lang ha. Kasi Super family. Super family naman to eh. 4 na minuto, 5 kill. Para dito sa Fnatic Onyx Philippines, 1K per minute. Ang super family dito at si Fabian ay pinipilit din naman talaga na kumuha rin ng kanyang mga farm. Pero kasi ito na naman ang Fnatic, kumukuha na naman ng pago. Yun naman ang maganda, no? Alam ng Fnatic Onyx Philippines na medyo nalulugi na talaga ang Team Liquid ID. Kaya naman may puwersa yun talaga nila. Ang pogi naman nun. Grabe naman. Ganun pala yung fade away flicker. Fade away yung retrigger. Huwag naman yung ay, hindi pala flicker, sorry. Fade away flicker. Next game na ang abot mo nun, boss. Oo nga pala, sorry, mali. Retry nga pala yun. Okay, Bruce, naghahanap din. Nagsisipahin si Nipa doon sa may gilid sa pader. Pero naisalba din naman siya dito ni Unity. At si Aaron Shiggy naman din with the preparation. Habang nakasalubong din si King Kong dito, inatay niya yung cooldown nung kanyang Spirit Alpha. Pero malaya din ang pag-cut ni Kelra dito sa ibaba. Para bang ayaw paglaruin ng Team Liquid? Ayaw talagang paglaruin ng Team Liquid. Para nakita mo yun, dinilay niya yung real world manipulation. Para lang siguraduhin na nakapag-dash na si Jeskel. Kailangan nang lumangoy sa mga pader. Kumahanap naman ng suyo yung show pero aampahan din lang ni Brusco at nilabas na nga ang tatak ng magaling Batcho. Yung amba-amba jutsu. Oo nga, yung parang nag-stutter step, di ba? Yung stutter step. Ibang klase talaga. Sa MPL Philippines ba lang ito pinag-uusapan natin off cam to Umi. Isa talaga sa pinakamagagaling sa henerasyon ngayon sa pagdating sa Joy, itong si Bruce Hui. Kumbaga parang kinailangan bumalik ni Yawi para may kakakat. At ayan na, may kasama pang recall! Ako natapatan din, Spirit Alpha! Naku po! Hindi rin nakapindot ng kung ano man itong si Aran. Ngayon sasalubong din si Bruce, wala naman siyang sipa dito pero yung idea lang na nakato, di naman ginagwardyahan. Yun naman pala, bossing. Oh my gosh. Papasok lang para lang tumayo.
Ibang klase si Brusco dito. Actually, kung titignan mo nga in terms of level halos kasi level lang niya dito si Hiroshiki tsaka si Aran. And si Kirk ngayon, ito na yung mga pakidlat jutsu, man. Nilabas na yung mga kidlat ng Fnatic Onyx. Another real-world manipulation dito in the mid lane. Mukhang pampoke lamang ito at mananakaw na naman ng purple buff ng Team Liquid IV. Game 1 pa lamang po, mas mataas yung gold lead kaysa sa minutes spent sa laro na to, tol. 8k gold lead, 6 minutes in. Ibig sabihin, kumikita sila ng 1,500 gold per minute. Ay, compared to their di ko alam kung tama yung math ko, pero alam nyo naman yung goal to. Grabe naman yun, no? Akala ko ML lang, may mat pa pala to. Ito, lalaki pa! Ay, oh yeah. Nakagaw. At least may konting ROI para kay TLIT. Oo, may consider sila na ginawa dito, ha. Ngayon, nag-aantay na si Sipai Hiroshiki. Na-pin down ito dalawang miyembro from Fnatic Onyx PH, pero matagumpay muli ang pagpasag ng Torre sa may bandang ibaba. At buhay na buhay pa rin ang mga katorihan ng Fnatic dito, ha. Tinaan mo sa, sa siege power ng isang Beatrix. Talagang makikita mo na spam lang ng rocket launcher, pagbira-bira dito sa mga Torre. Medyo sumasakit na to. Si Aran, at ito si Ezekiel. Medyo kailangan ng iwasan, pero ito naman ang sipa. Hindi nila may iwasan. Yung mga Jabong Beach mula kay Kela Super Prince. Ang makakuha ng kill si Kirk. Tingnan mo naman ang Super Family. Magkakahawak na kagad ang kamay. At gusto na kagad kumatok at sumilip ba doon sa base ng Team Liquid ID. Look at the goal difference. Napakalami. Nag-a-average ng halos 2,000 gold ang lamang sa bawat roll. At bukod pa dyan, yung mga Torre natin, bukod na lamang dun sa may bandang ibaba, pwede pa next game. Pwede pa talaga pwede baunin, no? Dalhin muna dun sa sa receiving area. Ipa-take out na lang natin. Ipa-take out na lang. To go po, sir. Opo, pwede po pang game 2 Di ba, men? Sa pulki mo na ang kalamangan, this is the first time na makakakita ako ng isang komunal na nagakalito sa Team Liquid ID at sa Fnatic Onyx PH lang ang kaya kumuha nito. Biruin mo naglaban yung TLID tsaka RRQ. Dikit na dikit. Talaga yung parang kung fan ka ng kahit isang team doon, mapapakilig-kilig na doon, mga kakebot at kaliwakan. Ito yung game mo, puro pakanan lang puro pa Fnatic Onyx lang. Parang alam mo na kagad na sa likod ng mga utak ng actually ng mga nanonood ngayon, parang alam na nila na maaari na makuha ito ng Fnatic Onyx PH. Pero again, Team Liquid ID to, kampiyon to ng MPL Indonesia. Hindi basta-basta itong kupunan na to at kailangan din rumispeto ng Fnatic. At hindi naman kasi, alam ko pinagtatawa na gumagawa tayo ng biro na parang napakadali para sa Fnatic Onyx. Pero parang umabot sa punto na ito ay may nasipa na naman. O yun na, si Aran. Ay, hindi na naman makakapindot. Pang-alamang beses na yan, boss. Hindi na naman nakagalaw. Itong si Aran, 0-5-0. At malaya din nila makukuha ako ng board ng laban na ito. Grabe no, yung iisang objective dito ng Team Liquid ID, Aaron Shiki with the Spear of Destruction, yun lamang yung nangyari. At for Fnatic Onyx, 12k gold lead, 9 minutes in. This is by far one of the most dominant. Wow. Yung last game, nakakita tayo ng 19 kills mula kay Innocent. Dito naman nakakita tayo ng 12k mula sa Fnatic Onyx. At grabing pambubrusco na ang ginagawa ni Brusco dito. Ibang klase, hindi na rin mapakalian Team Liquid ID kung saan sila pupunta dito. At kailangan na lang nilang antayin yung flow ng mga minions na medyo umangat para sa kanila. Ito na naman ang next round. Number 2 na ata ito. Ngayon si Hiroshiki na pa-out na nga rin lang. At malayo na makuha yung Torre na yun. Dapat nakasipa din. Si Bruce ngayon 7 boy pa rin gamit yung revitalize. Si Bruce may makakatakas din with 10% sa kanyang health. Ngayon transition sila doon sa may bottom lane. At talagang may clearing operation dito. Fnatic Onyx PH. Oo, may clearing operation talaga dahil dalawang nasulit. Bibilang na lang yung mga laro ko rito. Oh no. Pagka-first Lord ay nakakakuha ng isang inhibitor. Pero sabi ng Fnatic, isa, kumuha sila ng dalawa, tapos mukhang gusto kanilang tapusin yung laro, Mar. Parang tatapusin ang ata nila to. Si Kirk, ay binibig lamang itong si Fabian. Ngayon si King Kong, ang tamang wasiwas lang ng kanyang espada dito or ng kanyang spear. And kung titignan natin, level 40 na pala si King Kong. Habang level na pala ito si Fabian. Ngayon, bago nga ba dito ang Fnatic Onyx PH? Hindi, re-respeto, na-atras sila. Kumbaga parang bored na sila dito. Tara, alis na nga tayo dito. Oo, tsaka imaginein mo, 4 minutes silang nanatiling sa loob ng base ng side. Actually, 3 minutes lamang para kunin yung 3 millimeter turret na yun at mukhang babalik sila para sa engage. Pinato na ang mga Jabobits dito para si Kirk. King Kong nakapasok sa isa! Sinalubong kagad dito si Ran. Gamit yung blade dito ni Kirk. Ayun naman, ay clear wave lang ang nagiging court nila dito. Dire-diretso lamang ang pagdodoroman hindi nila hindi nila mapipigilan. What a dominating game para sa Fnatic Onyx PH! Minamasahe pa lang yung